So, good evening again guys. So, sa next video naman natin, ang share natin is yung phone holder na meron tayo ngayon, which is yung Motorola phone holder. Ito is version 6 na siya. Yan. So, medyo malaki siya. So, ang style naman niya guys is yung ito siya. Itong side na to is adjustable siya. Yan. Meron siya ditong Allen bolt. Yan, kabilaan. So, pwede mo siyang i-adjust based dun sa laki ng phone mo. Then, once na nasukat mo na siya dito, yun nga, siya adjustable. May reading siya. Then, hipitan mo na lang siya ng Allen wrench. Then, once na mo na yung height ng phone mo, ito na bang kabilang side niya. So, spring-loaded siya. Ito natin. Yan. Yan. So, ipit nyo lang dito yung phone. Then, open ito. Then, magka-clamp na yung phone nyo. Yan, ganyan siya. Yan. Tapos, ito namang version 6 na phone holder na to. Iba-ibang klase naman yung mount niya. Depende dun sa pagmamountan nyo. So, itong hawak ko ngayon is yung clamp type. Yan. Meron siya iba-ibang klase. Then, meron din naman siyang clip type, which is yung parang may siya dito, claw. So, spring-loaded siya. So, i-press mo lang siya, then, ikaklang mo lang dun sa gusto mo pagpagit. Tapos, meron din naman siyang type ng mount, which is yung mirror naman. Mirror. So, dun siya, kinakabit naman dun sa side mirror ng motor mo. Dun mo siya i-pet in between ng side mirror mo saka yung pinaka mounting bolt niya. Then, yun nga, nabanggit ko yung clamp type yung nabili ko. Then, may clip type. Then, meron yung mirror mount naman. Side mirror ng motor mount niya. Then, kagandahan pa nito, yan, since adjustable nga siya to, depende sa kapag nakamount na sa motor mo, pwede mo siyang i-adjust to. Yan, tapos ipitan. Then, ang kagandahan lang nito, meron siyang parang anti-theft na features. Kasi yung ibang phone holder, to pipitin mo lang to para ma-adjust mo yung angle ng pagkakaclamp ng phone. Pero dito, may tension sa ito. Yan. Kahit pitin mo siya dito, wala. Hindi mo siya maluluwagan. So, yan. Kita nyo may groove siya doon. Yan. Parang may special key pa siya or special to para mapaluwagan mo siya. So, paitan natin yung special tool niya. So, yan. May special tool siya na ganyan. So, para mag-fit siya dyan. Then, saka mo lang siya maluluwagan and then may pitan. Saka mo lang siya may adjust. So, yan. Ganyan. Ganyan lang siya. Then, kapag mo na yung angle na gusto mo, then, ipitan mo lang siya. Yan. Yan. Matigas na ulit siya. Yan. So, hindi siya basta-basta mananakaw. Ayan, guys. Then, next naman, imamount na natin siya dun sa motor natin, which is yung ADB16P. Yan. So, yun na sa previous video, yung binanggit ko nga yung original na clamp kasi nung ADBs ganito siya. Once na nakamount siya dito, so, di mo siya makakabit dun sa gitnang portion, yung center portion ng handlebar mo. Makakabit mo siya dito sa gilid, sa kaliwa or sa kanang side. But since gusto ko nga, nasa center siya, so nagkabit tayo ng Motorola na handlebarizer. Style niya kasi naka-open yung gitna. So once na kinabit natin siya dito, so gitnang-gitna siya yung pagkakamount. Kaya pag kinlap mo na yung motor mo, nasa gitna din siya. Yan, kabit na natin. Then yan nga. Clamp type siya. So may dalawang lang siya dito. Yan, 10mm na nagawin natin.
Yan, tinanggal ko muna yung para imamount natin doon sa pinaka-center ng handlebar natin. Yan yung pagkakabit na pala niyan, depende sa iyo kung pwede siyang papaganito, yan, paganito. Kasi nga, once na na-adjust mo na to, fixed tight na tong side na to eh. So, dito ko ngayon magbabase itong spring-loaded na side na to. Kung paganito mo siya o paganito imamount. Kasi ito yung portion na pwedeng makaharang doon sa power button o kaya doon sa audio adjustment ng phone mo. So, dapat iiwas mo yun doon. Yan. Then, ano pa pala, hindi ko nabanggit kanina. Ito palang phone holder na to. Meron siyang, yan, para siyang GoPro mount. Actually, hindi lang GoPro yung pwede niyang i-mount. Pwede rin mga Insta360. Yan. So, pag minount mo yung phone mo, pag ganito, yan, pwede mong i-mount dito ngayon yung mga sports cam mo o kaya yung Insta360. So, nandito nakamount na yung camera mo ng horizontal, then nakamount naman dito sa ibabaw yung action cam mo. Yan. So, pakita naman natin kung paano siya i-mount. Kapag hihigpitan mo na talaga siya, mas okay na yan, sakyan mo na yung motor para yung angle na gusto mo is ma-set mo talaga. Yan, ito, ayos. Yan. Gusto pa siya. Pwede din sa gusto mo angle. Yan. And pag mo na, yan. So, pag okay na sa iyo yung angle, so pwede mo na siyang mahigpitan talaga. Yan, nabantay ko na yung sa taas baba. So, ayan. Ayan siya. So, okay. So, pakita lang natin kung ano yung tsura niya kapag yung sa mo talaga. Yan. So, yan. So, mamount mo lang yung phone dito. Then yung adjustable naman tong kabila. Yung spring loaded. Yan. Then yung kung meron namang nabibili na para kasi nakaside yung mangyayari. Magiging vertical yung mount ng mga GoPro mo pag ganitong Pero kung gusto mo horizontal, po may mga nabibili naman parang adapter para yan, para may adjust mo yung imamount mo. So, ayan. So, ang price na pala nito guys, nung i-check natin sa Lazada, nagre-range siya ng 750 to 850. Nagdedepende siya doon sa type ng clamp. So, itong specific na itong clamp type nga, around 750. Then, yung pinakamahal naman is yung clip type, nasa around 850.
Yan, kagandaan lang nun nga. Sa bilis niya, ikaklamp mo lang, then pag okay ka na, tanggal lang din agad. So, dala mo yung phone, buong phone holder. So, ayun lang guys. Share lang natin. So, ito kasi hindi natin siya brand new, ano lang to. Libre lang natin nakuha. Yan, kaya nahabit lang natin. So, that's it again guys. Thank you for watching. Then, ano lang. Stay tuned na lang dun sa mga susunod pa nating video dun